Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inilunsad kamakailan ang kauna-unahang International Video Game Industry Summit ng Department of Trade and Industry o DTI sa pamamagitan ng DTI Competitiveness and Innovation Group o CIG, Export Marketing Bureau at sa pakikipagtulungan ng Game Developers Association of the Philippines o GDAP. Tampok sa naturang summit ang dalawang track, ang External Development at Indie Games. Sa naganap na summit, ibinahagi ni DTI-CIG Undersecretary Rafaelita Aldaba ang tungkulin ng ahensya sa pagtaguyod ng pagpapaunlad at pagpapabuti sa sektor ng laro. Layunin din ng DTI na mas lalong palakasin ang game development ecosystem ng Pilipinas, partikular na ang indie games track upang mapalawig ang mga larong Pilipino. Ibinunyag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na gumagamit ng cyanide ang China na siyang nagdudulot ng pagkawasak ng tirahan ng mga isda. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, gumagamit umano ang China ng cyanide sa Baho de Masinloc upang maitaboy ang mga Pilipinong mangingisda dito. Ito ang iniulat ng mga mangingisdang Pinoy kung saan nasisira ang mga tirahan ng mga isda, kaya naman maliliit na isda na lamang ang nahuhuli rito. Paglilinaw ni BFAR spokesperson Nazario Buiguera, mapanganib ang ginagawa ng China hindi lamang sa Baho de Masinloc, kung hindi ang buong marine resources at ecosystem ng iba pang karagatan. Nakumpirma umano ng ahensya ang pagkasira ng coral reefs sa nasabing karagatan sa pamamagitan ng kanilang mga ground personnel. Aniya ay pinauubayan na ng ahensya ang isyong ito sa Department of Justice o DOJ. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Ramdam na ang summer dahil sa nararanasang El Nino, ngunit paalala ng El Nino Task Force, tigilan muna ang paggamit ng mga inflatable pools. Ayon kay El Nino Task Force Spokesperson Assistant Secretary Joey Villarama, ito ay upang maiwasan ang patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa mga dam. Ayon niya, kung ang hanap na katawan ay maginhawang pakiramdam, ay uminom na lamang ng tubig kaysa sa mas maraming tubig ang magamit sa inflatable pool. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita. Magnitude 4.7 na lindol yumanig sa Cagayan. Taas presyong pagkain, tubig at kuryente na dulot ng El Nino, pinaghahandaan na ng gobyerno. BFAR isiniwalat ang paggamit ng cyanide ng China sa Baho de Masinloc. PNP pinabulaanan ang kumakalat na Chop-Chop Syndicate Text. Pagcor tinugis ang 12 hinihinalang online gaming site operators. Sara Geronimo inilabas na ang opisyal na music video ng kantang My Mind. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Tinugis ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR nitong Biyernes, ika-12 ng Pebrero ang 12 kataong hinihinalang sangkot sa iligal na online gaming operation sa isang eksklusibong puok sa lungsod ng Parañaque. Ang naganap na paghuli ay matapos sumanmanan ng PAGCOR monitoring team ang lugar sa loob ng isang buwan kung saan nakipagtulungan ng National Capital Region Police Office at Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police para mahuli ang mga sospek. Nasamsam ng mga otoridad ang 11 computer set, 21 mobile phone, 2 tablet, 6 na laptop at flash drive.
Napagalaman sa on-site examination na ang mga nakumpiskang gadget ay naglalaman ng ebidensya ng mga iligal na aktibidad sa online ng grupo. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, patuloy na makikipagtulungan ng Gaming Corporation sa mga otoridad upang masugpo ang mga ito. Pinabulaanan ng Philippine National Police ang kumakalat ngayong mensahe ukol sa Chop-Chop Syndicate na inilantad ang umano'y mga modus ng mga pulis. Alamin ang katotohanan ng ulat na ito mula kay Francis Riudique. Kumakalat ngayon sa social media ang mensaheng ito na naglalaman ng isang babala dahil sa muntikan ng mabiktima ang lalaking kinikwento dito ng isang Chop-Chop Syndicate. Ayon sa mensahe, ang mga kapulisan umano ang mga nasa likod ng modus na ito kung saan may magkukunwaring nabangga ng kotse at upang ipatotoo ito ay hahampasin ng mga pulis ang harapan ng kotse. Nakatakas umano ang nagmamaneho dahil nagbigay ito ng pera sa mga pulis. Ngunit ayon sa Philippine National Police, peke o walang katotohanan ang kumakalat na mensaheng ito. Pagbibigay diin ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr., wala naman umanong naiulat na insidente na tumutugma sa paglalarawan sa mensahe. Aniya 2017 pa umano kumalat ang mensaheng ito. Paalala ni Acorda maging mapanuri at beripikahin muna ang impormasyon bago ito ibahagi sa publiko. Ito'y dahil ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon ay magdudulot lamang ng pangamba at takot sa mamamayan. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Tiniyak ng Malacanang ang patuloy na pagtulong ng Administrasyong Marcos sa mga apektado ng El Nino. Ayon sa Task Force El Nino, nakapagbigay na sila sa mga magsasaka ng mga heat-tolerant na mga binhi, alagang hayop at tulong pinansyal. Dagdag pa rito, kasalukuyan na rin nire-rehabilitate ang irrigation canals at mga kagamitan upang matulungan ang libu-libong magsasaka. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita. Magnitude 4.7 na lindol yumanig sa Cagayan. Taas presyong pagkain, tubig at kuryente na dulot ng El Nino, pinaghahandaan na ng gobyerno. BIFAR isiniwalat ang paggamit ng cyanide ng China sa Bao de Masinloc. PNP pinabulaanan ang kumakalat na Chop-Chop Syndicate text. PAGCOR tinugis ang 12 hinihinalang online gaming site operators. Sara Geronimo inilabas na ang opisyal na music video ng kantang My Mind. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nakatutok ang gobyerno sa mga presyo at supply ng pagkain, tubig at kuryente na inaasahang maapektuhan ng umiiral na El Nino. Mula sa 41 probinsyang apektado ng matinding tagtuyot, 10 lugar pa ang inaasahang madaragdag sa listahan sa pagtatapos ng Pebrero. Sa kabilang banda, inaasahang mananatili lamang ang matinding epekto ng El Nino hanggang sa katapusan ng Marso. Bistado ng Bureau of Immigration o BI ang 4 na nagpanggap na turista patungong Bangkok, Thailand. Ang buong kaganapan sa ulat ni Jade Buhoy. Bistado ng Bureau of Immigration o BI ang 4 na biktima ng trafficking matapos magpanggap na turista patungong Bangkok, Thailand. Ayon sa ulat ng BI Immigration Protection and Border Enforcement Section o I-Probes, 3 babae at 1 lalaki ang nagtungo sa Clark International Airport na nagtangkang tumungo sa Bangkok.
Kalauna naman ay umamin ang mga biktima na sila'y na-recruit sa pamamagitan ng Facebook upang makapagtrabaho sa Cambodia, kung saan sila'y pinangakuan ng $800 bilang buwanang sweldo sa trabahong non-voice customer representative. Dahil dito, ipinahayag ni BI Commissioner Norman Tansinko ang pagkadismaya sa mga ito. Aniya, ang insidenteng ito ay paulit-ulit na lamang, lalo na sa mga individual na nakahanay sa industriya ng teknolohiya. Sa kasalukuyan, itinungo ang 4 na biktima sa Interagency Council Against Trafficking upang tulungan sa pagpataw ng kaso laban sa kanilang mga recruiter. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ang official music video ng kantang My Mind ni popstar royalty Sarah Geronimo ay inilabas na nitong kamakailan lang kung saan tampok ang artist na si Billy Crawford. Sa nasabing music video ay tampok rin ang iba't ibang futuristic set kung saan nagpakita ng powerful dance moves sina Sarah at Billy. Matapos ito ay agad na naging usap-usapan sa social media site na X o kilala noon bilang Twitter ang hashtag na Sarah Geronimo at Billy Crawford dahil umano sa international na kalibre na kanta ayon sa mga fans. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita. Magnitude 4.7 na lindol yumanig sa Cagayan. Taas presyong pagkain, tubig at kuryente na dulot ng El Nino, pinaghahandaan na ng gobyerno. BFAR isiniwalat ang paggamit ng cyanide ng China sa Bao de Masinloc. PNP pinabulaanan ang kumakalat na Chop-Chop Syndicate Tax. Pag-court tinugis ang 12 hinihinalang online gaming site operators. Sarah Geronimo inilabas na ang opisyal na music video ng kantang My Mind. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.